Spiritual Dialogue with Activate! Clap, clap, clap! Ayan. So ngayon, nasa episode 2 na tayo ngayon ng ating podcast. Akalain niyo, nakaabot tayo ng episode 2? Napakagaling naman. So, Blessing talaga. well, anyways, ngayon is, nandito tayo ulit ngayon, kasama together with, with our fellow activates. So, pakialam naman muna kayo, syempre. Hello guys. Patrick. Baby. Shy. Eunice po. Call po. Jackie po. And today, I'm your host. My name is Jen. And for today's topic natin is rest. So, fellow activate, para sa inyo, what is rest? Rest. Ang gulat no? Siguro for me, yung rest is yung time na komportable na tayo. Yung time na wala na tayong yung kumbaga hindi na tayo nape-pressure sa mga bagay-bagay. Kasi 'di ba usually sa atin estudyante tayo, 'di ba? Syempre youth, ganyan, mga teenagers. And maraming activities talaga. Kumbaga maraming ginagawa, madaming projects, assignments, and syempre hindi lang din naman school. Syempre meron din sa bahay yung mga ginagawa ganyan. Pero every time kasi, kapag tuloy-tuloy talaga yung work na ginagawa natin, or kapag tuloy-tuloy yung mga projects, parang, di ba, nakakapagod talaga. And syempre, hahanap-hanapin natin yung pahinga. And para sa akin, yung pahinga na yun is yung kapag totally wala na akong iniisip, hindi na ako nape-pressure. Kumbaga, yun na yung slowdown ko. Parang mag-slowdown lang ako sa lahat ng ginagawa ko. And parang magre-recharge lang ako, ganun. And then, the next day, game ulit. So parang ganun lang yung rest for me. Totoo. Which is, kapag talaga, di ba, sobrang haba ng araw, minsan hinahanap talaga natin yung mga bagay, minsan yung mga bagay na ginagawa natin sa free time natin. Kasi aminin natin, di ba, nakakaano siya, nakaka-relax ng utak. Kasi wala akong iniisip. Wala na akong iniisip ng mga works na dapat i-submit on time. Wala na akong obligadong gawin sa buong araw na yun. Which is, ayun, kundi mag-relax na lang. Gawin, gusto natin. Minsan yun yung natin, yung ginagawa nating rest. Kapag napapagod tayo, physically and mentally. And so, para sa inyo, ano yung rest naman sa inyo? So sa akin, as someone na mabilis mapagod. For me, rest is tawag nito, kapag nakakapag-surrender ka kay Lord. Parang kasi pag nagsa-surrender ka kay Lord, parang andun na yung peace, ganun. And sabi nga kanina ni Jackie, di ba, na rest is kapag feel mong safe ka, nasa peace ka, parang rest na nasa peace. Hindi. Napipil mong tawag nun na nakapag okay ka kay Lord ngayon, parang kasi ako minsan pag nag-rest ako, tapos pakidrain na rin ako. Tama nga lang, patugtog lang ako sana. Tapos iyak-iyak ang konti, tapos yun, okay. Which is true. Kasi, hindi kasi diba, we as Christians, alam natin na yung rest natin, which is yung kanina, yung sinabi ni Jackie, totoo, minsan nakakawala siya ng pagod, minsan sa physically natin. Pero minsan kasi may mga tayo sabi natin, yung rest natin is pagtulog, di ba? Pero minsan pagising natin, ang bigat pa rin ng pakiramdam natin, di ba? Nabanggit sa atin yun, na may ganun time minsan na yung rest natin, hindi na pala talaga siya rest. Which is, we Christian, alam natin kung saan natin dapat hinahanap yun. Kasi sabi ni Patrick, kanino? Kay Lord lagi. Kay Lord tayo lagi babalik. Sa kanya yung rest. Na, minsan diba, pagod na pagod ka sa buong araw, sabi mag-pray ka na lang. Yung uupo ka sa isang tahimik na lugar, kasi may mag-pray ka na lang na Lord, nakakapagod tong araw nito. Pero thank you kasi nandito ka pagkatapos ng araw na nakakapagod na ito. Diba? Kaya sa'yo lang. Kasi kanina, di ba, sabi mo kanina na kapag kapagod ka, tamang pray ka lang, tamang Kasi minsan kasi, kapag pagod ka, parang wala kang mapagsasabihan, di ba? Minsan, hindi mo alam kung saan ka mag-run kapag pagod ka. Pero once na mag-pray ka lang na lang. Kasi si Lord, andyan lang yan di ba? Pagka napifeel mong, wala kang mapaggantan,
kailangan mo na kausap yun. Sabi ka lang kay Lord, tapos okay na. Tutulungan ka na niyang pawiin lahat ng mga pagod strategies. Totoo. Gusto ko lang din idagdag sa sinabi ni Patrick kanina na minsan sa tao, like hindi mo alam kung sino irarantan mo. Na kapag napapagod ka na, syempre may darating na point na gano'n, na nade-depress ka na dami mo na inisip. Minsan kailangan ilabas yan. Minsan hinahanap na tayo sa ibang tao. Minsan, may mga tao na sila yung mas una nating hinahanap para makapag-rant tayo na imbes na kay Lord, minsan, di ba? Which is, akala natin makakahanap tayo ng rest doon, makakahanap tayo ng comfort doon. Pero minsan kasi, may mga times na wala rin, parang, wala. Sabay babalik ka pa rin kay Lord. Pag sinabi mo sa Kanya, parang may comforting kasi talaga kapag alam mong, naririnig ka ni Lord. Na alam mong magiging ayos din kapag sa Kanya. Di ba? Dagdag ko lang din sa sinabi ni Jim. Just naman yan, tama naman. Parang i-share ko lang din yung na-experience ko tungkol sa pag-rest. Kasi nung time na yung time na nag-breakdown ako, parang sinurrender ko rin din later. Parang doon ko talaga give up muna lahat para mag-break for a while. Kasi nung time kasi nun, parang pagod na yung sarili ko. Parang hindi ko na rin alam yun kahit sa mga nanonood din. Parang nahihirapan sila kung anong gagawin nilang rest, kung paano rest nga ba talaga yung uunahin nila, parang ganun. Tapos, ayun, parang sa tingin ko, yung rest is parang sino-surrender mo talaga kay Lord. Parang, hindi naman mali na maghingi ka ng rest sa ibang tao. Pero mas maganda rin talaga na mag-rest ka kay Lord. Parang maganda rin na i-surrender mo yun. Parang gano'n. Okay, so for me, dagdag ko lang kasi personal experience ko to. Before nung Experience ka rin. Nung hindi pa ako part ng PCC. hindi pa ako part ng PCC, hindi pa ako Christian. Yeah. Kasi ang tawag nito, for me rest before is kapag ka nalalabas mo yung galit mo, kapag ka pagod ka, tapos basta malabas mo lang lahat is ng mo. Tapos minsan kasi pag yung ibang tao ngayon kasi kapag ka may pinagdadaanan sila, ang rest nila is napupunta sa maling paraan ganun. So, ayun lang. For me kasi magandang solution. Magandang solution si Lord para sa way natin para i-express yung rest natin ganun. Para i-cope yung pinagdadaanan natin ngayon. Para kasi ayun, para iwas na rin sa mga gano'n, sa mga gawa na hindi naman talaga dapat natin gawin. Makasama din sa Grabe, personal experience. Kayo, meron ba kayong may i-share na about it? Katulad sa kanila, may personal experience silang mag-share about sa rest. May dumating din ba sa inyo na, sa point na yun pala, na may ganun sa inyo? To relate lang. Di ba pag may problema tayo, para lang tayong sanay na tayo doon. Hindi natin napapansin yun na, may problema, parang hinahayaan lang natin mag-flow sa katawan natin yun. Tapos katulad nga, di ba, sabi mo, wala kayong mahanapan na pagraran. Kasi iniisip nyo rin na, may bukas naman, matatapos rin to. Parang ganun, nasasanay ka na. Naranasan nyo na ba yun? Di ba? Oo. So, gusto ko lang ding idagdag. Siguro, personal experience din. Mahalaga yung rest sa ating lahat. Sobrang dami nating, napansin ko lang kasi minsan sobrang dami nating problema na nakaharap. As a Christian, sabihin natin as a Christian, may problema ka kinakaharap. Example natin ulit yung ministry. Parang based on experience to. Pero, ito example. Sa ministry, napapagod ka. Napapagod ka in a way na lagi ako na schedule. Kaya minsan, ang dami ko nang ginagawa sa school, hindi ko na alam Hindi mo na alam paano pagsasabayin. Sobrang dami mong schedule. Sabay, may practice ako, pagod na ako. Rest is important.
Like, kahit doon sa, hindi, like, ask natin sa kanila din na, pwede po ba kami makapag-rest? Minsan hindi natin kailangan mahiya kapag sa mga ganun eh. Na, kuya, ate, Have karapatan. pwede po bang, time first mo muna. Ganun. Kasi minsan, yung sa rest, yung mga rest natin na yun, minsan nahihiya tayo kasi. Like, may rest tayo na mga kailangan nating hingin sa mga tao, di ba? Like, yung katulad na gano'n, na circumstance, na kailangan mo magpaano. Minsan nahihiya kasi tayo. Which is, dapat, in-encourage tayo nila din. One time, di ba? May yung ganun point. Tapos sabi, minsan ganun yung sabi ko, nalabas ko yun. May in-encourage ako na, okay lang mag-rest. Okay lang mag-rest doon sa mga ginagawa mo. Lalo na kapag napapagod ka na physically, di ba? Pero, yung rest na yun, hindi siya yung rest na, mawawala ka. Mag-backslide. Di ba minsan yung ganun? Rest nila, pag-backslide nila, wala mo muna. So, hindi na pupunta ng church. Yung rest natin lagi, mapupunta pa rin kay Lord. Diba? Yung rest natin na, like, masaya kumikita sila, pero with Lord pa rin. Like, hindi yung rest minsan na hinahanap natin sa ibang bagay. Na magpapakalayo-layo muna ako dito kasi napapagod na ako sa bagay na to. Yung ministry na to, nakakapagod na siya. Mag-rest tayo kay Lord habang nasa ministry pa rin. Hindi masama yun na mag-ask ng rest, diba? Diba? Kayo rin, diba? Dumating ba sa point? Oh my God. Bakit? Dumating ako sa point? Corner ako dito. Kasi tag dito, dumating ako sa point na yun to the point na nag-chat na ako sa mga leaders na, magpapahinga po ako, ganon. Kasi po parang drain, empty, burnout na ako sa lahat. Tapos ako doon, nag-stop ako magsimba, umabot ata siya ng 1 month. Tapos, ayun. Tapos, nung nag-chat na ako nag-reach out na ako nag-help, parang dun ko nalaman na dapat feeling ko, magsimba ako, kay Lord ako mag-rest, ganun. Kasi pero, before that, sa sarili ko, ginagawa ko yung pag-worship kay Lord, pag-pray, pag-me time with sa Kanya. Parang kinakausap ko siya. Pero, wala akong maramdaman. Like, empty talaga. Tapos, kinento ko lang siya. Tapos, dun ko na-realize na, what if magsimba ako? What if try ko makipag-socialize ulit? Baka kasi, may kulang. So, ayun, nagsimba ako. Naiiyak ako. Tapos, ayun, nung tinry ko na siya magsimba, parang, ginanahan ulit ako. Tapos dun ko na-realize na, si Lord pala yung kulang. Like, ano ba yan? Sabi ko, joke lang. Parang, si Lord yung kulang sa rest ko. Kasi yung ni-rest ko, kasama si Lord sa rest ko, pero, to the point na, nagre-rest ako, pero, hindi siya yung literal na rest. Gets nyo ba? Make sense ba? Yeah. Kasi nagre-rest tayo, pero, inaalala pa rin natin yung mga bagay. So, hindi siya rest. Parang, hindi ka talaga nakapagpahinga kasi hindi mo sinurrender sa Kanya. Kasi ang pagsusurrender kay Lord, dapat, sinurrender mo na. Parang, kahit anong mangyari, kahit bumagsak na sa'yo lahat, hindi ka mag-worry, hindi ka matatakot. Kasi, sinurrender mo na sa Kanya. So, binigay mo na sa Kanya lahat. Ayun, parang, rest for me is, kasama si Lord. Yun. Tapos, sige next. Hindi, sige, ngayon na din. Isa din na para sa akin na rest is itong simbahan na to, itong PCC. Kasi parang yung rest natin, like before, rest ko kasi is mag-Netflix and chill, gala with friends, tapos minsan matutulog. Pero yung mga times na yun, na mga rest na yun dati ko before, katulad sa tulog, matutulog ka, tapos pagising mo, pagod ka pa rin. Tapos pag Netflix and chill ka, hindi mapapagod ka kasi kakanood, mapapagod yung mata mo, yung brain mo, kakaisip sa mga plot twist doon. Tapos gala with friends, nakakapagod din kasi tingnan mo yung traffic, ganun. So, parang ayun. Tapos pag dito naman, parang kahit nakakapagod siya, like katulad sa mga ministry, sa paggagawa dito, basta rest siya, parang hindi ka mapapagod kasi nandito yung parang tamang lugar. Parang ganun. Parang yung mga friends mo dito na kasama sa ministry, parang sila yung nagiging rest na
Tama, rest. Wala na ako maisip. So, Ayun lang. Kapag ano talaga, Ako ano, dagdag ko lang. Ano kasi, tulad nga sinabi niya yung about dito sa ministry. Kasi minsan, kapag pag wala kang ministry ganyan, nung wala pa ako dito, kasi, kapag nagpapahinga ako, tapos sabi mo kanina na, pag natulog ka, tapos pag-gising mo, pagod ka pa rin. Sa akin kasi, for me, kapag may problema, isa rin sa solution to ng pangalis ng pagod is yung ngiti mo. Diba? Yung pag masaya ka, gano'n. Nawawala yung ano. Tama. Oo, totoo naman. Totoo naman siya. Smile na lagi. Yun naman yung yung ngiti mo lang dito is parang masayang i-praise in worship si Lord na may kasama. Yeah. Yun yung maging Praise and worship is a must. Kasi parang ang saya niya sa puso na nakawala siya ng pagod na kapag magkakasama kayo, naglalaro kayo, tas tawag niya to, naglalaro kayo, nagkakentuhan kayo. Pero alam niyo, andun si Lord sa pagitan niya. Diba? Andun Yes. si Lord na nagpapagod sa inyo. Diba? Yun. Yun lang. Ang ganda magkaroon ng kaibigan na may Lord. Totoo, ang galing. Yan ang pinakamaganda. That's right. Tignan niyo ako. It's a blessing. Kasi nakaka-comfort talaga kapag yung friends, kapag alam mo yun na yung friends mo, di ba, halimbawa, alam nila yung kung, parang makaka-relate sila sa kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi nandun si Lord eh. Hindi ko naman sinasabi na, kumbaga, wag tayong makipag-socialize sa ibang tao na hindi talaga naniniwala, ganun. I mean, kumbaga, iba kasi kasi di ba sinasabi yung safe place? Iba kasi yung feeling na kapag nag-open ka na or nagkikwento ka na sa tao na naniniwala kay Lord. And yun yung natutunan ko rin since, simula nung pumasok ako dito sa PCC, nung nakapunta ako dito sa church na to, which is, dun ko natutunan na maganda makisama, mas okay, mas nakaka-comfort, mas ligtas na makipag-usap, makipag-socialize, and alam mo yun, para makipag-interact sa mga taong kagaya neto na naniniwala kayo. And yun lang naman. Totoo. Totoo. eto naman, di ba, katulad ng mga sinabi nyo, kapag napapagod kayo sa mga ginagawa nyo, like, in a long, sa mahabang araw, sa mahabang araw na yun, sabi nyo, nag-rest kayo kay Lord. Paano kayo nakakapag-rest kay Lord? How do you find rest kay Lord? Paano nyo siya ginagawa? Yun nga, yung katulad lang din ng mga sinabi nila kanina. Parang ayun nga, iso-surrender mo lahat kay Lord. Tatanggalin mo muna yung mga masyadong mong iniisip na mga bagay-bagay lang. Parang mag-breakdown ka sa ganito, parang gano'n. Tapos, parang ayun nga, iso-surrender mo kay Lord lahat. And, iso-surrender mo siya with heart. Parang buong puso mo siya iso-surrender. Wag lang yung sinurrender ko to kasi gusto ko lang ganyan. Parang gusto ko lang. Iso-surrender mo siya, full heart. Basta ganun. So, heart. Ako may dalig. Tulad nga yung sinabi ko kanina, di ba, na kapag pagod ako, na papatugtog lang ako ganyan. For me kasi, ano yung tanong mo ulit? Paano Paano ka nag-rest? Oo, yun. Demonstrate. Yung sa akin kasi, yung way ko para mag-rest kay Lord, either mag-pray or magpatugtog. Ayan. Kasi, nakaka-enjoy kasing magpatugtog habang may ginagawa ko or may problema. Ganyan. Masarap Tapos, lalo na habang nagpe-pray kayo. Kasi one time nung ginagawa ko yung elfili namin, yun. Kasi bukas na yung pasahan. Tapos, parang kakastart ko pa lang. Kasi nga, ganun. Tapos yun, parang drain ako. Tapos iniisip ko na, kasi alam niyo yung time na nag-39, tapos binawi ng 40, yun yung araw na yun. Tapos parang, hindi na ako kumapakali nun kasi ang dami ko pang hindi natatapos. Tapos yun, ang ginawa ko na lang nun, kasi naisip ko na nun na kapag pinagpatuloy ko tong na overthink ko yung mangyayari bukas na hindi ako makapagpasa, kung i-overthink ko yun, kung ma-pressure lang ako na mapapressure, walang mangyayari. Hindi ko siya masolusyonan sa utak ko lang. So, ang ginawa ko na lang nun is, nagpatugtog ako nun.
Tapos yun, habang nagpapatugtog ako, hindi ko na namamalayan na nag-enjoy na akong gawin yun. Tapos, ayun, hanggang sa natapos ko na siya before akong matulog. Yun lang. So, ikaw naman, David. How do you find the rest? Para sa akin kasi, para sa akin, yung nag-rest ako, ganito. Paano? Nag-rest ako through sa pagsisimba. Tuwing nagsisimba ako, nahanap, Christian, ako kasi yung taong hindi ako nag-share sa mga tao ng mga problema ko. Hindi din ako nagsasabi sa mga pamilya ko. Uy! Iba na talaga pag 17 years old. Ano ba? Kasi, alam kong, sa isip ko kasi, iba kasi yung mindset ko eh. Parang, parang kasi, pinangungunahan ako ng parang i-judge nila ako pag sinabi ko yung nararamdaman ko. Kaya, kay God na lang sinasabi ko yung mga nararamdaman ko. And, tapos kapag nasabi ko kay God, parang yung pakiramdam ko, lumulubag, parang wala na. And, doon ko talaga masasabi na kay God talaga yung yung mahanap natin na rest. And, yes. Kasi brain, in the big. David, congrats ka lang sa GC natin. Papagilan ka na. At least, di ba, tama yung pinag-restan niya. Oo, tama yan. Ang galing. Galing nga. Ano nga yan? And ikaw naman, Eunice, ngayon. Yan. For me kasi, ano yung tanong? Paano ka nag-rest kay Lord? Paano ka nag-rest kay Lord? Kasi, naisip ko kasi, di ba, yung natin, yung mind natin, para siyang dagat. Di ba? Kapag sobrang lakas ng alon, syempre, mayayanig tayo nun eh. Paano tayo nagpa-find ng rest kay Lord? Ako kasi, personally, yan, bukod sa mga sinabi nila, nag-go one-on-one kami ni Lord. Hindi kasi parang, sinagot, answered prayers. Kasi kapag kinakausap mo si Lord ng kayong dalawa lang, one-on-one kayo, alam mo yun, parang may satisfaction na binibigay sa'yo si Lord na, yung comfort, ganun. Parang ito yung rest. Ito yung pahinga, sa akin ka magpahinga, ganun. Kasi kapag sa ibang tao tayo nagpahinga, kasi sila, nabiburn out din sila eh, diba? Then, kahit tayo naman eh, parang lahat naman siguro ng tao, tawag dito, lahat ng tao kailangan ng rest. Kasi hindi naman tayo mga robot na, tayo robot ng pakilusin na walang nararamdaman, ganun. So may nararamdaman din tayo, so napapagod din tayo. Yung pinaka lang nun, yung pinaka, paano natin siya na, yan. Paano natin siya na-cope na, kunyari may pag dumating sa atin, diba? Paano natin mapafind yung rest na yun? So, for me, kay Lord, Nagdagdag ko lang siya, sa sinabi mo kanina. Ang sabi mo kasi, kailangan natin mag-rest. Kailangan natin mag-rest. Sinabi rin ni Jen yung kanina. Ayun, para sa akin, agree lang ako dyan. Kasi Sige. parang kasi hindi, kasi kapag hindi tayo nagpahinga, parang kinimkim lang natin diba? siya. Abot tayo sa point na mapapagod na tayo. To the point na parang ayaw na natin magpatuloy ganun. Kasi parang wala na, nanghina na tayo ng loob kasi hindi na natin tinik yung pahinga na yun. So yun lang, parang na-push lang yung sarili natin na tumigil din. Kasi hindi tayo yun lang. Yeah, guys. Magbubuo yun. Like, parang simpleng drop lang siya. Sabi drop ng hanggang sa mag-overflow. Yung tabo, no? Tabo. Ang banyo. Kaya guys, find your rest Gusto nag-over. in God presence. May ambag na ako, tama na. Mag-rest talaga. Oo, tama. So ngayon, gusto ba kayo idagdag? Mag-rest na lang. Magpahinga na tayong lahat. Ay, may dadagay siya. Ano daw idadagdag? Di kasi naalala ko lang yung nangyari dati na may time kasi yon sa akin na parang around August yata yun, September. Basta nung mga time na yun. Mga anong oras? Hindi, umaga siya eh. Don't watch. Don't watch. Yun, umaga. Hindi kasi merong time nun na parang first week yata ng school year yun. Tapos parang ang dami kasi namin ginagawa ng sa SSLG.
Yung parang sobrang dami ng binagsak sa amin na gawain, di ba? Yung parang gumagawa na ako ng PPT noon, tapos parang ang dami na ring, ang dami na ring project sa school yung bumagsak noon. So parang nagulat ako kasi sabi ko, first week of school pa lang, tapos parang ang dami nang gagawin. Tapos meron noon time, parang Friday yun. Friday, tapos, di ba, syempre sa amin, student ganyan. Sabado, linggo na lang yung, yung inisip nating pahinga, di ba? Kasi weekends na lang. Tapos, syempre, nung weekends na yun, nung Sabado, linggo na yun, project, kailangan ipasa Monday. So, parang sabi ko, nakakapagod siya kung biglaan ipapasa. Tapos, ginawa ko siya nung Sabado. So, Sabado, nagsabi sa lahat na sa fasting din. Tapos, di ba, syempre, after ng fasting, may dawn watch. After ng fasting, may dawn watch. Tapos, parang, nung una, nag-iisip ako iniisip ko siya nung una. Kasi first time ko yun Parang iniisip ko kung a-attend ba ako ng dawn watch, ganyan. Sabi ko, parang, attend ba ako ng dawn watch, ganyan. Tapos, parang, sinabihan ako ng Eunice. Parang yung first dawn watch namin, yun yung first dawn watch namin, nasabay kaming pumunta dito. Tapos kami lang din yung nandito nun. Kasi wala sila nun. Parang kami lang din yung nandito nun. Tapos, before ako nun pumunta, nung gabi ng Sabado, iniisip ko siya kung pupunta ba ako. Sabi ko, pupunta ba ako dun? Kasi pagod ako Sabi ko, parang hindi ko kayang gumising ng ganon kaaga. Ng 4 a.m., tapos 5 a.m. yung start ng donuts. Parang hindi ko kayang gumising. Parang nakakapagod. Kasi parang 1 a.m. na yata ako nakatulog noon. Tapos, syempre, 3 hours na lang yung tulog ko. Pero, parang bigla akong naalala yung mga naging devotion namin noon. Kasi mayroon yata akong one time na nabasa noon sa Bible noon, na parang yun yung nag-motivate sa akin na pumunta doon sa Dawn Watch. Tapos naisip ko siya, na-realize ko siya, na parang, kailangan ko si Lord. Yun yung naisip ko parang kailangan ko to. Kahit napagod ako, pupunta pa rin ako. Hindi siya yung pilit na punta. Nung una talaga, kasi syempre first time, nung una talaga nagda-doubt ako. Pero nung time na kumakanta na dito, nung kumakanta na yung mga kalmadong kanta, ganun, parang times na yun, yung nagigitara na lang, tapos at tahimik. Yung as in, ganito talaga katahimik. Ang dilim ng paligid, tapos malamig. Habang kinakanta yun, habang kumakanta yun, nabasa ko yung mga lyrics kasi nung kinakanta yung Set a Fire, yung mga ganun. Tapos parang unti-unti kong nare-realize yung pahinga kay Lord. Parang na-realize ko dun sa mga lyrics na sabi ko, parang unti-unti nagiging okay ako, nagiging okay yung pakiramdam ko habang kinakanta yun. Tapos parang lahat sila kasi nakapikit Tapos syempre, first time Syempre, pipikit din ako, sisilip ko sila. Tapos parang patagal ng patagal, dun ko na na-realize na okay pala. Tapos dun ko na rin na-adopt na, okay. Kahit na may pagod, kahit na pagod tayo, kahit na drain tayo, basta alalahanin natin si Lord talaga. Kumbaga, nasa Kanya talaga yung nasa Kanya talaga yung comfort. Kasi may times nga kahit na, 'di ba, kahit na mag-pray ka lang, 'di ba, parang ganun ka lang tapos iyak ka lang. Parang hindi ka na magsasalita, 'di ba? Parang luha mo na lang Kahit lumuha ka lang, alam ni Lord yung nararamdaman mo. Alam ni Lord kung ano yung pinagdadaanan mo. Alam ni Lord kung ano yung mga pinagdadaanan. Kasi 'di ba kagaya kasi kagaya nung kay David kanina, hindi niya raw sinasabi sa atin, sa mga Christian, hindi niya sinasabi. Pero kahit makipag one-on-one ka lang kay Lord, kahit umiyak ka lang, alam ni Lord yun. And connect na natin yung surrender. Kapag, di ba, syempre sinurrender mo. Kapag, once na sinurrender mo kasi siya, si Lord na yung bahalang gumawa ng paraan para makaahon ka dun sa hirap na pinagdadaanan mo. And yun yung maganda. Yun yung maganda sa time na kasama natin. And yun yung for me. Ganun. Rest kay Lord. Ayun na. Magdadagdag. Very late. Hindi kasi, syempre na kapag nakipag one-on-one ka kay Lord, parang doon mo malalabas yung tunay na ikaw. Kasi si Lord din magtatago ka pa ba? Alam na ni Lord yung nangyari sa buhay mo. So, feeling ko, parang sobrang lang niya. Sobrang gaan sa pakiramdam kapag alam mong kay Lord ka. Ayun. Kasi tatanggapin ka niya Diba?
Alam, hindi tayo sure dyan. Not sure. Hindi. Tanggapin ka ni Lord. Oo, tama. Kasi, kasi nga, laging lumalabas sa feed ko na yung crying daw means parang ano tawag dito, parang nagpe-pray ka din, ganun. Parang, nagko-communicate ka rin pa rin kay Lord, parang ganun. Kasi, yun lang. Oo nga. May totoo yun. Wait lang. Kahit hindi tayo magsalita. Oo, yes. Like, gugan ka na. Ibig sabihin na nagpe-pray ka na. Naiintindihan yun ni Lord. Yes. Super. Which is true. Naman. Yes. Ano yun eh, parang mabagka. Ibig sabihin. Hindi tama naman. Oo nga. Nakalimutan ko na example ko. Kasi nga, kapag kayo Next sa- question. Siyempre, walang ano kay God eh. Pag nag-confess tayo kay God, hindi niya tayo i-judge eh. Walang judgment kay God eh. Yes, di ba? Judgment kay Lord. True. Oo. Lord is real. Sa ano lang, pag mamamatay na tayo, yung sa my judgment, bago makapasa. Doon na tayo. Isa lang pala yung judgment. Solo. Oo, guys. Meron pa ba kayong maidadagdag? Wala na po. Okay na kayo doon? Yes. Makakapag-rest na ba? Kanino? Yes. May madadagdag pa ako. Meron pa. Yun na naman siya. Hindi, kasi di ba ano? Di ba ano, di ako nakasama sa camp. Ayan ang masakit. Great topic. Baka naglalabas ka lang sa manloob dito. Kailangan makita ni Eunice yung ginawa ko. Hindi, kasi ano yun, nung ano, kasi alas 12 na nun. Ang alis nun, di ba bukas, alas 5 na. So, andito ako sa church nun. Tapos pag uwi ko nun, naligo na ako nun. Kasi para bukas, ano na lang. Di pinayagan. Oo, magtututbrush na lang ako, magbibihis na lang ako. Joke lang. Hindi, tas yun, ayun, sabi ni mama ko, tinanggap mo na ako sa mama. Ano yun, parang masyado kasi ako na-excite nun din sa mama nun. Kasi yun, yung ano. Pero in-expect ko na talaga nun, di ba? Sabi na ako sa inyo na baka hindi talaga ko kaya. Tapos yun, nung gabi nun, parang alas 3 na ako natulog nun kasi parang nagrarant ako nun kay, Marian. Kasi, Bakit? Hindi na mag-gets yung ano, kasi nga, hindi yung mapili ko. Hindi na magets. Hindi ko na talaga alam kung saan sasabihin to. So, ang ginawa ko na lang nun, kasi iyak na ako nun. Ang ginawa ko na lang nun, nag-pray na lang ako nun hanggang sa ano. Yun ang gusto Hanggang ko. sa Sunday. Hanggang sa makatulog na lang ako dun. Tapos di ko na alam na tulog Hindi siya na ako. nag-amen. Ano na lang. 10/10. Going, bubak talaga eh. Uy, naranasan ko ito. Pinabukasan. Kahit ano talaga eh. Yun, ako doon. Hindi na natapos. Ayan, so, kahit, wala na sa isip ko. Kahit. Hindi, kahit like, sa ibang bagay, yun yun, katulad sa yung rest natin minsan, definition natin, sa pagtulog, manonood, paglalaro, ganun. Sa ibang tao, minsan, babalik pa rin tayo kay Lord. Kasi sa kanya, walang judgment at hindi nakakapagod ang pag-rest kay Lord. Di ba? Wala pagod na ba kayo sa pagtutulog nyo? Opo. Di ba? Oo. Di ba? Totoo, pagising ko, pagod Minsan agad ako. Nakakapagod Ano pa kayo matulog. Yung minsan sa bus, di ba? Kaya nga di na ako natutulog. Pero kapag natutulog ka, na may Lord ka, hindi ka napapagod. Tama! Masarap pa nag-init ko. Ayun nga, so, bottom line, hindi nakapagod ang Mag-rest kay Lord. Rest kay Lord. Hindi nakakapagod, basta kay Lord ka mag-rest. Amen. Ayan, so, meron pa ba? Yes, it's so alright. Sana nakahanap niyo yung rest niyo, guys. Ang dadagdag na si Josh. Dagdag ko lang sa sinabi ni Shai, sa karayoy, is also praying. Uy, kasi Karayo? Crying. Totoo yun.
Siyempre, sinungaling. Totoo yun kasi kasi kapag parang sa kasi, Rest. parang sa kapag nag-ano ka, parang kapag umiiyak ka, parang doon mo na kasi nire-reach out ka. Parang, di ba kasi kapag nagpe-pray tayo, parang kinakausap natin sila. Parang sa ano rin, sa pag ano rin, parang pag umiiyak din tayo, doon rin natin, doon kasi natin nilalabas lahat. Parang ano yun, doon inaalam ni Lord. Parang alam na talaga ni Lord na yung nararamdaman niya. Tapos sa ano kasi, sa pag-iyak kasi, parang ayun doon mo nire-reach out. Parang, doon rin talaga alam ni Lord na ayun yung nararamdaman mo. Parang ganun. Crying is also praying. Tama. Tama ba yun? Tama. Ayan. Tama yun. And so, sa pinakalas natin na question ko sa inyo is, nag-share na kayo. Ngayon, what advice ang pwede nyo maibigay sa mga viewers natin, sa mga listeners natin, na ngayon, currently, nag-face sila ng mga challenges, exhausted sila ngayon sa life? Anong advice yung gusto nyo ibigay sa kanila? Ako, ang ma-advise ko sa mga Nagagalit eh. Oh, yari ka. Wala, nakalimutan na sentence. Kasi pinagpagod eh. Palong-palo. Game. And so, Ako ang ma-advise ko sa mga listeners natin dyan, sa mga viewers, sa mga seers, and other third watchers. Ganun. Ang ma-advise ko sa kanila is subukan nilang mag-surrender kay Lord. Try nila kasi wala namang mawawala, di ba? Kung sakali mang at least nag-try ka, di ba? Kung na-feel mo namang hindi the word, di ba? At least nag-try ka. Pero for sure naman, ma-sure ka, someone na naka-experience na, ma-sure kung kapag ka nag-surrender ka kay Lord, kapag sinurrender mo lahat ng struggles mo sa buhay, ng mga problema, masasagot niya yan. Yun lang. Aside sa pagsusurrender, ang advice rin na mapipili ko is parang ayun nga, mag-relax ka talaga kayo. Kasi, based sa experience ko, napaka-worth it na mag-rest kayo. Kasi, mapipil mo talaga sa sarili mo. Kapag na-experience mo na yun, is, yun nga, parang yun, makapag-rest ka talaga. Dagdag ko pala, masarap ito yung take mo talaga. Na to. Masarap magpatugtog habang may problema ka. Anong papatugtog? Siyempre, version song, siyempre. Lalo na, i-recommend ko sa inyo yung Hosanna. Kasi Recommend pa. favorite ko yun eh. Tapos Huli Lord ko! Huli yun. Next month yung tapos din, masarap din Ito, isa rin sa pwede mag-solution mo. Kapag ka nagsa-travel kayo, pwede kayong mag-devotion or session ng Bible. Yes. Pinaka number 1. Or punta kayo ng church, di ba? Kasi dati nung unstable pa ako nun kasi dati, tapos punta ako dito. Tapos pag pupunta ka talaga dito, parang maayos yung mindset mo, ganun. Lahat ng mga struggle mo na pinagdadaanan mo ngayon, masasagot mo siya. Parang katama siya, no? Oo. Ganun. Yan lang. Oo, tama. Totoo. Kayo. Yung advice ko lang sa inyo, kilalanin niyo si Lord. Kasi kapag hindi niyo nakilala si Lord, hindi niyo yung makukuha yung rest na binibigay ni Lord. Kasi hindi mo siya kilala eh. Yun. Tsaka parang unti-untiin nyo rin. Kasi nanggaling na din kami dyan. So, unti-untiin nyo lang. Kasi nasa journey yan, hindi naman siya ganun, hindi siya ganun kahirap. Pero kapag kasi kapag fully mo na na-understand na, si Lord yung peace ko. Hindi na siya ganun kahirap, i-overcome. Kasi alam mo nang nandiyan si Lord through your journey, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok na dumating sa'yo. Tsaka sumama kayo. Kasi din, sobrang big impact din ng environment natin, yung mga sinasamahan natin. So yun, try nyo unti-untiin. Yun, kilalanin nyo si Lord, sumama kayo sa mga, sa mga church, ganun, umattend kayo. Kasi baby step, ganun. Yun ang advice ko lang sa inyo, guys.
kilalanin niyo si Lord. Advice mo. Ayan, advice ko rin na, ang tawag dito? Yun, sabi rin kanina nila, find your rest. Which is si Lord. Tsaka wag kayong magstay sa comfort zone nyo. Kasi hindi yan masasolve lahat-lahat. Para magtitipon lang yan, tsaka sasabog kayo. Tsaka ang last din, last para sa akin, wag nyo sarilihin yung problema nyo. Like, i-surrender nyo talaga yan kay Lord. Wag nyo sasarilihin yan. Okay, maging people pleaser. Yun lang. Sorry. Uy, ikaw. Advice. Rest on us. Advice ko lang sa inyo, mag-rest kayo. In God's presence. Ano ba sinabi mo, Col? Ayan. Ganun na lang. Hindi, wala talaga ako maisip. Jackie, ikaw. Sa akin na lang, Sa akin ganun. For me, na para sa inyo na rin, para sa mga nakikinig, sa mga nanonood. Yung sabi kanina, Nicole, na wag sarilihin. Tapos naalala ko rin kasi dati yung may time na nag-fellowship yata si Ate Yani dito. Fellowship yata yun papuntang youth camp, yung first youth camp nun. Tapos meron siyang shinare na na verse, yung, hindi ko sure kung Matthew 11:28 yata yun. Oo, yun. Tapos kasi yun, parang naging, na devotion din yun sa room namin kay Ma'am Agpis. Tapos parang, ang point kasi nun is parang sinasabi ni Lord sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Parang come all to me, parang ganun, yung mga burden daw, yung mga burden, yung mga nahihirapan, ganyan. I am your rest. Oo. So parang, yung advice ko sa inyo is, kapag pagod na, kapag sobrang drain na tayo, wag natin siyang kimkimin, to the point na parang, di ba kasi minsan, pag halimbawa ganito kadami, nahiya tayo umiyak, nahiya tayong makipag-usap, makipag-interact, ganyan. For me, natutunan ko na wag. Tapos, yung sabi din before is, iiyak lang natin. Kumbaga, dun sa pag-iyak natin nga, yung sinabi ko kanina, kahit umiyak lang tayo, is alam ni Lord basta kausapin natin siya na, Lord, parang yung kahit sa utak na lang natin, kahit umiyak tayo, kahit sa CR, ganun, kahit napangit ka na umiyak, ganyan, basta kausapin mo lang si Lord. And yun yung isa sa step or isa sa way para kausapin natin si Lord, para isurrender natin lahat sa Kanya. Ito sa akin talaga, totoo to Totoo yun na nangyari sa akin. August yata yun nung first den yun, nung sa pagpasok ko dito sa PCC. Kasi narinig ko yun, nasabi nila ng mga leaders nila ate na, iiyak lang natin, then isurrender natin kay Lord. Then yun din yung time na narinig ko yung kanta kay Jen na I Surrender. Tapos nung time na yun, bigla na lang akong naiyak nun, ganon. Parang yun yung first time ko talaga na parang nagulat, hindi ko na malayan na naiyak ako dito. Pero syempre umuyuko ako nun, naiyak ako Tapos parang sabi ko, parang ito na yata yung time na na-feel ko yung presence ni Lord. And yun yung advice ko na kilalanin natin siya. Baby step na, 'di ba? Pumunta sa church, ganyan. Punta tayo sa church, try lang natin, 'di ba? Tapos malay natin, 'di ba, magtuloy-tuloy kayo. Kagaya namin na parang yun lang, na-invite lang din kami, tapos 'di ba, nagtuloy-tuloy na rin tayo, 'di ba? So ayun, kilalanin lang natin siya and isurrender natin sa Kanya. And yun yung way para ma-surrender natin sa Kanya, yung iiyak natin siya, makipag-communicate tayo, and kilalanin natin siya. Tapos, ayun nga, pabalik ko pa ba? Yun nga, nung nangyari sa akin is yung may time na naiyak na ako nun. Tapos parang kinabukasan, biglang gumaan. Parang sinabi ko lang nun kay Lord, na sabi ko, Lord, parang ang bigat, nahihirapan ako, bakit ganito yung nararamdaman ko, ganyan. Tapos parang, sabi ko, Lord, ikaw na po yung bahala. Totoo yun, na gumanon ako. Tapos parang kinabukasan, biglang naging okay. Parang gumaan, hindi siya parang, as in gumaan talaga siya.
And dun ko na-realize na na masaya. Mas masaya, mas magaan kapag nasa, alam mo yun, yung kapag dire-diretso ka na sa way ni Lord. It's parang, masaya siya guys. As in yun. Sana matry ninyo na umattend sa mga church. And huwag kayong mahihiya din na pumunta sa church kasi siguro yung iba kasi is nagiging mindset din ng iba na parang, di ba, sa amin kasi dati, parang masama yung ugali. Tapos di ba parang, yung may times na, hala, magsisimba ako, tapos parang may kita ko ng iba, tapos ang sama-sama ng ugali ko. Di ba yun yung mga times na parang first timer namin nun. Tapos parang, hala, ang sama naman namin, mga parang, may times na parang, hala, ang sama ng ugali namin, mga, nagsasabi ng mga bad words, gano'n. Tapos parang nakita nila kami magsisimba, gano'n. Yun yung, yung parang insecurities. Pero, for me, wag, Kumbaga, itry nyo talaga. Kasi kapag kapag na-try nyo na siya, kapag nandun na kayo sa point na yon, kapag pumasok na kayo sa church, unti-unti nyo siyang naya-adopt. And kagaya namin, na-adopt namin, na, ayun, hindi na kami masyadong nagsasalita ng mga words na, mga ganon. And yun yung maganda. Kasi sabi nga din, sino ba nagsabi ka rin maganda yung, yung circle of friends na ganito. Parang ma-adapt mo yun sa buhay mo. Kaya ayun. Yun lang. So, rest. Rest kay Lord talaga. Surrender. May dadagdag lang ako sa sinabi ni Jackie na parang mag-attend ng church. Parang gano'n. Parang advice ko lang sa inyo na umattend kayo sa church. Kasi parang, yung sa mga sermon or sa mga fellowship, parang yung mga message na parang kailangan mong malaman. Parang, naririnig mo siya like parang mapapaisip ka na, para sa akin ba to? Para sa akin ba tong Feeling ko kilala ako ni Pastor kaya niya to ginawa parang gano'n. Parang, ang sa akin lang, umatid kayo. Kasi dito parang ang pinapakita doon ni Lord na parang tayo, na parang what you call this? Yung parang parang ready na yung message, ready na si Lord. Parang hinihintay niya lang tayo na tayo yung lumapit sa Kanya. Tayo yung lumapit sa Kanya na lumapit tayo sa Kanya. Nawalan ako ng wait, kalma. Kasi nga, sabi nga sa Peter na hindi ko alam yung verse. Cast all your anxiety to Him because He cares for you. Ano yun ng Peter? Basta Peter yon, Peter 5:18. Ewan ko, something na gano'n. Basta, i-surrender nyo guys. Kasi pag sinurrender nyo, parang, yung sinabi niya kanina na alon, parang magiging siya payapa. Parang, 5:7? So, 1 Peter 5:7. Yan. Favorite ka. Tapos guys, tapos isa pa, parang katulad nga sa verse John 16:3. Totoo ba yun? Wait lang. John 6:7. Basta yung yung what I am doing, ganon. What I am doing. Basta yun, yung yung ginagawa ni Lord, hindi mo naiintindihan. Pero afterwards, naiintindihan mo. Parang, ayun, advice ko lang din na, parang, dito sa present, tama ba? Present, hindi natin alam yung mangyayari, hindi natin maintindihan bakit ito nangyayari sa atin, hindi natin maintindihan. Pero someday, ma-realize natin, kasi, plano yun ni Lord para, nawala na yung word ko. To be continued. So, yun nga, dagdag ko lang. Nice one. Mga mabibigay ko lang na payo sa mga problema, sa mga nag-struggle dyan. sa mga nag-struggle dyan and lumbay na. Surrender ko. Yung problema nyo, alam nyo namang madadaanan natin lahat yan. Thank you sa advice. Kasi nga, sabi nga nila, huwag nyo tatambayan yan, dadaanan lang natin yan. Ba't nyo kasi tinatambayan?
Kasi nga, may pinangawakan ng verse eh. Ano? Bago to. Isaya. Bago. Yung Romans 8. Romans 8:18. Ay, the joy is coming, Hindi ko alam yung Pulyo. Pero tungkol yun sa na kahit malungkot ka, kahit anong struggle mo sa buhay, kahit anong problema, may paparating na mas magandang blessing na paparating. Ayan ang gusto ko. Mas masaya Amen. ka na mapupunta na kahit hindi mo naisipin kung ano man yun. Pero, lagi nating iisipin na hindi natin to kailangan na gawin natin wala. Hindi ko na alam. Na God rest. Okay, God rest. Yun nga, God bless. God bless? Oo. God bless. Yan, dagdag ko lang din sa sinabi nila na maganda rin talaga umattend ng church kasi place to ng mga imperfections people. Kasi 'di ba nga ang daming nahihiya na umattend sa church kasi parang iniisip nila na ayun nga, parang ang sama-sama ko namang tao pero kailangan ko pumunta dito. Parang nahihiya kasi ako, parang may mga tao kasi na nahihiya ma-judge. 'Di ba ganun? Nahihiya sila na ma-judge ng ibang tao kasi yun nga, parang baka ibang eating, pagtingin? Iba yung maging tingin ng ibang tao sa'yo kapag ganun yung mindset mo. Parang I suggest na, yun nga, maganda rin talaga na umattend ng church kasi at least ng mga imperfections people. Yeah. Umattend na kayo guys. Tama, guys. Tama. Ako may dadagdag lang ako. Hindi, may dadagdag lang ako. Kasi parang lang, tawag nito, for me lang, hindi ko alam kung tama itong sasabihin ko. Pero kasi... Wag na. Hindi kasi... Let's go, guys. Bye-bye. Ni David kanina na yung problem is hindi natin kailangan. Pero ano ba sabi mo? Yung struggle ba yun? Yung pinagdadaanan, hindi natin kailangan. Iba yung quote mo Hindi sinabi niya kasi sa last part yun. May na sinabi mo eh. Basta may narinig ako na pero for me kasi, kailangan natin yung problema. Kasi yun yung magiging reason natin para mag-grow tayo. Kasi kung patag lang yung pagdadaanan natin, walang improvement na mangyayari. Tama. Kasi ito, may dadagdag akong kwento sa inyo. Uy, ending na tayo, Hindi, te. kasi parang nito, may napanood Bawat ako sa ka na. TikTok. May napanood ako sa TikTok na na si Kuya Kim, kilala niya yan. Hindi. Kuya Sino Kim, yun? Yung ganun. Yung may mga trivia. Ano siya? Si Weather. Oo, si Weather. Ano siya, born again Christian siya. Eh. Tapos, parang meron silang podcast kasama yung mga lalaki niya. Tapos may nasabi siya doon. Ito para sa mga mga natatakot na maniwala or takot na lumapit kay God. Parang parang sinabi doon ni Kuya Kim na na wag kang matatakot na na maniwala kasi wala naman mawawala sa iyo. Mas mahirap na mas madaling maghirap ay mas kunyari namatay tayo. Tama ka na. Tapos yung buong buhay natin nag-surrender tayo kay God. Tapos wala namang wala namang pala talagang God, di ba? Naman yun? Pero ang may benefit yun. Hindi, wait lang kasi, wag mo na kayo tumawa. May benefit yun, di ba? Mas okay na yun na, mamatay kang mabait, naging mabuti ka ng tao, kaysa naman na maging masama ka sa lupa, tapos yung yung buong buhay, mas okay na mag-struggle ka sa buhay mo ngayon, ng my God, kaysa mag-struggle ka sa, pagkamatay mo ng eternal, ganun. Hindi ko siya ma-explain na maayos, pero meron yun sa Mag-rest siya kay Lord, hindi kay Baba. Basta huwag kayong matatakot na maniwala kay God. Guys, dagdag ko lang din. Katulad ng sinabi nila na tawag dito na hindi laging patag yung dadaanan natin. Kailangan natin na lubak-lubak kasi ang buhay ay weather lang. At saka, yes. Tapos na yun. Which is true naman. Second emotion. Ayan. So ngayon,
Marami lang tayo natutunan, di ba? Mga self-reflection, di ba? Marami. Which is ako, advice ko din. Yeah. And so, siguro para sa akin din, yung pinaka-ma-advise ko rin, yung rest natin, hindi dapat natin siya hinahanap sa ibang bagay. Hindi dapat natin unahin yung ibang bagay kapag nag-rest tayo. Hindi natin siya hinahanap sa bagay na hobby natin, bagay na nagpapasaya sa atin, ganun. Tapos kahit nga minsan mga tao, kasi minsan diba sabi natin, rest kita, ganyan, ikaw ang pahinga ko. yung ganyan. Ang rest natin, ang rest na hindi nakakapagod, ang... oh, ito na! Bati na po sila. Ay, ito, sure. Ang rest na hindi nakakapagod ay kay Lord. Okay? So, ayun. Tama, lahat na sinabi natin. Uy, walang makatulog. Hey, tama! Tama! So, ang rest lagi. Tama ka. Oo, minsan yung physically natin, mentally natin, napapagod na natin sa ibang bagay. Pero ang rest na laging uuwi kay Lord. Di ba? Kay Lord lang uuwi. Totoo. Nakauwi na. Lord, sa'yo lang uuwi. So, ayun lang guys, rest is very important. It is very significant for us, para sa lahat sa atin. Dahil yun yung makakapag-keep sa atin sa para magpatuloy. Without rest, hindi natin magpapatuloy lahat. Kasi katulad sabi nila kanina, pag yung droplets na puno yung isang baso, mag-overflow yun. Hindi wala na. Di mapapagod ka na. Ka na. Nakalas ka na, di ba? Rest is always important. Tandaan nyo yun, guys. Tandaan nyo, remember. Mag-rest na tayo. At yun lamang po. Thank you very much for listening sa ating podcast here. See you ulit po sa next episode. Mag-rest kay Lord. Bye-bye! Bye-bye!